Isipin ang isang kumpanyang kaharian kung saan ang liwanag ng ambisyon ay kumikinang ng maliwanag at ang isang malupit na babaeng negosyante ay namumuno ng may kamay na bakal. Sa bawat pagpupulong, umaalingaw-ngaw na parang kulog ang kanyang matinis na boses at matatalas na kritisismo na nagwawasak sa sinumang hindi tumutupad sa kanyang inaasahan. Ngunit ang hindi mo maisip ay, pagkatapos ng isang malupit na pampublikong kahihiyan, ang empleyadong tinatarget ng bagyong ito ay gagawing kapangyarihan ang sakit at hamunin ang lahat ng naisip mo tungkol sa tagumpay at paghihiganti. Maghanda para sa isang nakakagulat na twist na hahawak sa iyong pansin at magbabago sa iyong pananaw sa tunay na kahulugan ng lakas at katatagan. Huwag palampasin ang sandali na magpapamangha sa lahat at muling tukuyin ang kapalaran ng dalawang magkaibang mundong ito. Suriin kung nakasubscribe ka na sa aking channel. Ito ay nakakatulong sa akin ng malaki upang magdala ng higit pang mga kwentong tulad nito. Panimula SA Corporate World. Sa isang kahangahangang gusali sa gitna ng lungsod, na may kumikinang na salamin na sumasalamin sa asul na kalangitan at sa mabagsik na takbo ng mga kalye sa ibaba, ay ang punong tanggapan ng kilalang kumpanyang Oriontex. Ito ang lugar kung saan ginawa o nasira ang mga pangarap sa karera, kung saan umunlad ang pagbabago sa ilalim ng presyon, at kung saan ang pinakamalakas lamang ang nakaligtas sa mga pangangailangan ng merkado. Sa tuktok ng organisasyong ito, na sumasakop sa isang malaking silid na may malalawak na tanawin ng lungsod, ay si Veronica Alvarez, ang makapangyarihang CEO ng Oriontex. Si Veronica ay isang babaeng nagpapakita ng awtoridad sa bawat paggalaw. Ang kanyang matalim na titig, palaging nakatutok sa kanyang layunin, ay walang puwang para sa pagdududa. Sa impeccable style na itim na buhok at fashion sense na nagpapalabas ng kapangyarihan, si Veronica ang kahulugan ng isang walang awa na pinuno. Kilala sa kanyang mahigpit na paninindigan at hindi pagtitiis sa mga pagkakamali, ginawa niya ang Oriontex sa isa sa mga pinakarespetadong kumpanya sa sektor ng teknolohiya, ngunit sa halaga ng isang kapaligiran sa trabaho kung saan ang takot at tensyon ay par-pareho. Si Veronica ay isang halos mitolohiyang figura sa loob ng kumpanya, iginagalang ng ilan, kinatatakutan ng marami. Ang kanyang mga pagpupulong ay maalamat, nakilala sa pagpapalabas ng pinakamahusay sa bawat empleyado o, sa ilang mga kaso, inilalantad ang kanilang mga kahinaan. Para sa kanya, ang trabaho ay isang arena, kung saan ang pinakamalakas, ang pinakadedikado, ang may lugar. Mahirap ang kanyang diskarte, ngunit naniniwala si Veronica na ito ang tanging paraan upang matiyak ang tagumpay sa isang mapagkumpetensyang mundo. Sa maraming empleyado sa Oriontex, mayroong isang babae na, sa kabila ng kanyang katamtamang posisyon, ay nakakuha ng atensyon para sa kanyang tahimik at walang kapagurang dedikasyon. Hindi si Isabela Vasquez ang tipong namumukot tangi sa mga pagpupulong o naghahanap ng spotlight. Sa halip, nakilala siya sa kanyang hindi natitinag na etika sa trabaho at sa kanyang kakayahang patuloy na maghatid ng mga resulta. Si Isabela ay may isang maingat, halos hindi nakikitang presensya, ngunit ang mga nagbigay pansin ay nakikita ang pagnanasa sa kanyang kayumanggi na mga mata, palaging nakatuon sa trabaho. Hindi niya kailangan ng papuri o pagkilala sa publiko upang malaman na mahusay ang kanyang trabaho. Ang kanyang pagganyak ay nagmula sa isang mas malalim, mula sa isang hindi matitinag na paniniwala na ang kanyang pagsisikap ay katumbas ng halaga. Habang ang iba ay nasilaw sa kinang at kaakit-akit ng mataas na teknolohiya, ang Isabela ay nakatuon sa maliliit na detalye, na tinitiyak na ang bawat gawain ay nakumpleto ng perpekto. Sa likod ng determinasyong ito ay isang kwento ng mga hamon at pagtagumpayan. Si Isabela ay lumaki sa isang simpleng lugar, kung saan walang madali. Ang kanyang mga magulang, mapagpakumbaba, ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagsusumikap at katapatan. Ang edukasyong ito ang humubog sa kanya, na naging dahilan upang siya ay maging tapat na propesyonal na alam ng lahat sa Oriontex. Bagamat kakaunti ang nakakaalam ng mga sakripisyong ginawa niya upang naroon, araw-araw, na handang harapin ang anumang dumating sa kanya. Para kay Veronica, isa lamang empleyado sa Isabela. Na-appreciate niya ang mga resultang ibinigay ni Isabela, ngunit hindi siya binigyang pansin. Pagkatapos ng lahat, si Veronica ay masyadong abala, nakatuon sa mga diskarte, malalaking kontrata,
at ang patuloy na paghahanap para sa susunod na malaking tagumpay na mananatiling nangunguna sa Orion Tech. Sa kanyang mundo, ang mga hindi namumukot tangi ay mga piraso lamang sa isang malaking tabla, kailangan ngunit madaling palitan. Ngunit ang tadhana, kasama ang kakayahang ibalik ang mga talahanayan sa mga hindi inaasahang sandali, ay nagsimula ng mag-chart ng ibang landas para sa dalawang babaeng ito. Habang si Veronica ay patuloy na nangunguna gamit ang isang kamay na bakal, si Isabela, tahimik, ay malapit ng harapin ang isang hamon na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. At hindi nila alam na ang kanilang mga tadhana ay magkakaugnay sa mga paraan na hindi mahuhulaan ng sinuman, na nagbabago hindi lamang sa kanilang mga karera, kundi sa kanilang mga buhay. Ito ang simula ng isang kwento ng pagtagumpayan, mga hamon at isang hindi inaasahang pagliko ng mga pangyayari, kung saan ang kapangyarihan at kababaang loob ay magsasalpukan sa isang labanan ng mga kalooban. Isang kwento kung saan ang mga manonood ay anyayahan na isawsaw ang kanilang mga sarili sa isang mundo, kung saan ang mababaw na ningning ng malalaking korporasyon ay nagtatago ng malalalim na aral sa buhay. Isang salaysay na magpapakita na, kung minsan, sa kahirapan natin matatagpuan ang ating tunay na lakas. Ang hindi inaasahang paghaharap. Ito ay isang ordinaryong umaga sa Orion Tech. Ngunit ang kapaligiran ay mas mabigat kaysa karaniwan. Ang mga pagpupulong noong Martes kasama si Veronica Alvarez ay palaging nagdadala ng isang espesyal, halos kapansin-pansing pag-ikting. Sa meeting room na iyon, na may mga salamin na dingding na bumubukas sa isang abalang koridor, ang katahimikan ay nagambala lamang ng tunog ng mga keyboard, habang hinihintay ng mga empleyado ang pagsisimula ng pulong. Ang hangin ay tila makapal sa mga inaasahan at pag-aalala, at alam ng lahat na may malaking darating. Pumasok si Veronica sa silid na may kumpiyansa. Umaalingaw-ngaw ang takong ng kanyang sapatos sa marmol na sahig. Ang kanyang mga tingin ay matatag, halos maputol, at lahat ay umupo ng tuwid sa kanilang mga upuan. Sinusubukang ihanda ang kanilang mga sarili para sa susunod na mangyayari. Palagi niyang sinisimulan ang kanyang mga pagpupulong na may detalyadong pagsusuri ng mga lingguhang ulat, at ang bawat salita niya ay sinusukat ng may katumpakan sa operasyon. Alam ng lahat na ang isang pagkakamali, gaano man kaliit, ay maaring magdulot ng bagyo. Habang sinusuri ni Veronica ang data na ipinakita sa screen, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay, isang banayad ngunit hindi mapag-alinlangan ng senyales na may mali. Nilibot niya ang paningin sa paligid ng silid, pinasadahan ng kanyang mga mata ang mukha ng mga empleyado, hanggang sa tumira sila sa Isabela Vasquez. Tila bumagal ang oras sa sandaling iyon, at bumibigat ang paghinga ng lahat. Isabela, panimula ni Veronica, matatag ang boses ngunit may tanda ng hindi pagsang-ayon na nagpabilis ng tibok ng puso ni Isabela. Higit pa ang inaasahan ko sa iyo. Bumuntong hininga ang buong kwarto. Agad na nalipat ang focus ng meeting kay Isabela, na nakaupo sa sulok ng table. Nagulat na tinawag siya. Nagpatuloy si Veronica, na ngayon ay may mas matinding tono. Ang mga resulta ng iyong departamento ay mas mababa sa inaasahan. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Ramdam ni Isabela ang bigat ng tingin ng lahat sa kanya. Ang kapaligiran na kanina ay tensyonado, ay halos hindi na makayanan. Hindi lang pumupuna si Veronica, inilantad niya ang Isabela sa harap ng lahat. Isang bagay na bihira ngunit nakapipinsala. Ang negosyanteng babae ay nagsimulang maglista ng isang serye ng mga pagkabigo at pagkaantala. Ang bawat salita ay puno ng lamig at paghamak. Para sa sinuman, ang pampublikong kahihiyan na ito ay maaring ang huling dagok. Ngunit si Isabela, sa kanyang panloob na lakas, ay nanatiling kalmado. Hindi halata sa mukha niya ang sakit na nararamdaman niya sa loob. Nahihiya siya, syempre, ngunit mayroong isang bagay tungkol kay Isabela na pumipigil sa kanya na masira. Sa halip na ipagtanggol ang sarili o makipagtalo, nakinig siyang mabuti, hinihigop ang bawat pagpuna, bawat salita, na para bang isinasalob niya ito sa ibang paraan. Ang mga kasamahan ni Isabela, na pawang hindi komportable, ay umiwas na makipag-eye contact sa kanya. Walang naglakas loob na magsalita, at tila nagyelo ang kapaligiran sa kalubhaan ni Veronica. Sa bawat malupit na pangungusap na binibitawan ni Veronica, tumango lang si Isabela, na nagpapakitang nakikinig siya at naiintindihan niya.
Ngunit sa loob-loob niya alam niya na ang sitwasyong ito ay hindi isang wakas, ngunit marahil isang bagong simula. Nang sa wakas ay natapos na ni Veronica ang kanyang pagpuna, ang silid ay napuno ng katahimikan na tila walang hanggan. Baka sa mukha ng lahat ang kahihiyan maliban kay Isabela. Pinananatiling tuwid niya ang kanyang postura, huminga ng malalim at, sa isang matatag at mahinahong tingin, nagpasalamat kay Veronica para sa feedback. Ang kanyang boses, sa kabila ng tensyon ng sandali, ay lumabas na mahinahon at malinaw, tulad ng simoy ng hangin sa gitna ng isang bagyo. I'll work on it, Veronica. Thank you for pointing out these issues. Ani Isabella. Walang kaya sang kiliga sa boses. Si Veronica, marahil ay nagulat sa mahinahon at propesyonal na reaksyon ni Isabela, ay tumango lamang at lumipat sa susunod na item sa agenda. Ngunit sa loob-loob niya, may parte pa rin na natutunaw sa mga nangyari. Sanay na siyang makakita ng mga reaksyon ng takot, katwiran o kahit na pagluha. Ngunit ang katahimikan ni Isabela ay isang bagay na nakakaintriga sa kanya, kahit na ayaw niyang aminin. Nagpatuloy ang pagpupulong, ngunit ang nasaksihan ng lahat sa sandaling iyon ay mananatiling nakaukit sa kanilang alaala. Lumabas ng silid si Isabela na ganoon din ang postura sa pagpasok niya, nang hindi ibinaba ang ulo, kahit alam niyang siya ang naging target ng public humiliation. Para sa kanya, ang pagpuna na iyon ay hindi ang katapusan ng kanyang paglalakbay, ngunit isang hadlang na alam niyang malalampasan niya. Ang walang alam doon, kahit si Veronica, ay ang pagpuna na iyon ang magiging dahilan ng pagbabagong hindi mahuhulaan ng sinuman. At kaya, habang ang mga runner ng Orion Tech ay bumalik sa kanilang nakakatuwang bilis, may nagbago. Isang bagong kislap ang nagsindi sa Isabela, at ang pagkikitang iyon, na tila isang sandali ng pagkatalo, ay maalala bilang simula ng hindi inaasahang pagbabago. Nagsisimula pa lang ang kwento ni Isabela Vasquez, at ang mga susunod na kabanata ay isusulat ng may determinasyon, tapang at higit sa lahat, ang lakas ng isang taong hindi hinahayaang matalo ng kahirapan. Ang desisyon na ipaglaban. Nang umalis si Isabela Vasquez sa meeting room noong araw na iyon, may nagbago sa loob niya. Ang pampublikong kahihiyan na dinanas niya ay maaring makasira sa sinuman, ngunit sa halip ay nag-alab ito sa kanyang puso. Habang naglalakad sa mga bulwagan ng Orion Tech, nararamdaman pa rin ang mga mata ng kanyang mga kasamahan sa kanyang likuran. Gumawa si Isabela ng desisyon na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay, lalaban siya. Pagdating sa kanyang mesa, naramdaman ni Isabela ang bigat ng mga sinabi ni Veronica sa kanyang isipan. Ang malupit na pamumuna at ang paraan ng paglantad sa kanya sa harap ng lahat, ay maaring nagdulot ng sama ng loob at panghihina ng loob. Dayampaman ibisay Isabella. Nakita niya ang sakit bilang isang malakas na panggatong, isang bagay na maaring magtulak sa kanya upang makamit ang isang bagay na mas malaki. Kung ano ang magpapahina sa kanya ay napalitan ng hindi matitinag na determinasyon. Nagsimulang pagnilayan ni Isabela ang kanyang tungkulin sa kumpanya, ang kanyang mga kakayahan at, higit sa lahat, kung ano ang magagawa niya para mabaliktad ang sitwasyong iyon. Alam niya na ang pagpapatuloy lamang ng mga pangunahing kaalaman ay hindi magiging sapat. Ito ay kinakailangan upang pumunta sa karagdagang, upang patunayan hindi lamang sa Veronica, ngunit sa kanyang sarili, na siya ay kaya ng isang bagay na hindi pangkaraniwang. Noon nagsimulang mabuo ang isang ideya sa kanyang isipan, isang ideya na hindi lamang makapagpapabago sa kanyang karera, ngunit magpapabago rin sa Orion Tech. Sa mga sumunod na araw, inialay ni Isabela ang kanyang katawan at kaluluwa sa pagbuo ng isang makabagong proyekto. Alam niya na upang makamit ang isang mahusay na bagay, kakailanganin ito ng higit pa sa ordinaryong pagsisikap. Kaya, habang ang ibang mga empleyado ay umalis sa opisina sa pagtatapos ng araw, si Isabela ay nanatili sa kanyang mesa, nakatuon sa kanyang plano. Ang mga gabing dati kong pinapahinga sa bahay, ay napuno na ngayon ng mga oras at oras ng matinding trabaho. Ang mga katapusan ng linggo, na dating mga sandali ng paglilibang, ay naging mga pagkakataon upang mas malalim pa ang iyong proyekto. Ang kanyang apartment, na dating pahingahan, ngayon ay naging pangalawang opisina niya. Ang mga papel ay kumalat sa hapagkainan, mga graphs at tala na sumasaklaw sa mga dingding, at ang liwanag mula sa komputer na nagliliwanag sa silid sa mga madaling araw ng umaga,
Desidido si Isabela na gawing ladrilyo ang bawat pagpuna na narinig niya para makabuo ng bago, isang bagay na maaring magbago sa kinabukasan ng kumpanya. Ang bawat detalye ng proyekto ay pinag-isipang mabuti. Sinuri ni Isabela ang data ng kumpanya, sinuri ang merkado, nag-aral ng mga bagong teknolohiya, at humingi ng inspirasyon mula sa mga nangungunang kumpanya sa sektor. Alam niyang hindi siya maaring magkamali, ang bawat hakbang ay kailangang maingat na kalkulahin. Napakalaki ng pressure, ngunit sa halip na masiraan ng loob, nakaramdam ng sigla si Isabela. Siya ay naudyukan ng isang bagay na mas malaki kaysa sa pagnanais na magtagumpay. Gusto niyang patunayan na ang kahihiyan na dinanas niya ay hindi magpapakahulugan sa kanya, kundi sa paraan ng kanyang reaksyon dito. Ang mga araw ay naging linggo, at nagsimulang makita ni Isabela ang mga bunga ng kanyang pagsusumikap. Nagkaroon ng hugis ang proyekto, at na-visualize niya kung paano magkatugma ng perpekto ang bawat piraso. Ang kanyang mga kasanayan, na minsan ay hindi pinahahalagahan, ngayon ay sumikat sa bawat aspeto ng proyekto. At habang nagsusumikap siya, mas naging malinaw kay Isabela na gumagawa siya ng isang bagay na espesyal, isang bagay na tunay na makapagpapabago sa Oriontech at mapabilib kahit ang demanding na si Veronica Alvarez. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, inilihim ni Isabela ang proyekto. Alam niyang kailangan niyang maging ganap na handa bago siya ipakilala. Malaki ang mga hamon, ngunit mas malaki ang kanyang determinasyon. Hindi pinabayaan ni Isabela ang pagod o kahirapan na magpababa sa kanya. Siya ay nasa isang personal na misyon upang ipakita na kahit na matapos siyang mapahiya, maari siyang bumangon at magtagumpay. Kaya't, gabi-gabi, si Isabela ay nagpatuloy sa pagtatrabaho ng walang pagod, dala ng panloob na lakas na tila walang limitasyon. Bawat malungkot na bukang liwayway, bawat pagsasakripisyo sa katapusan ng linggo, lahat ay bahagi ng kanyang mas malaking plano. Gumagawa siya ng isang bagay na malapit nang makita ng lahat, isang bagay na magpapalinaw na si Isabela Vasquez ay hindi basta-bastang empleyado, ngunit isang babaeng may kakayahang gawing tagumpay ang kahirapan. At nang malapit nang matapos ang proyekto, alam ni Isabela na papalapit ang sandali para sa kanyang malaking pagtatanghal. Pinili niya ang araw na iyon sa boardroom, pinili niyang lumaban, at ngayon ay ipapakita na niya sa mundo kung ano talaga ang ibig sabihin ng desisyong iyon. Ang pang-alipusta ng babaeng negosyante. Si Veronica Alvarez ang uri ng tao na nagmula sa awtoridad sa bawat kilos, bawat salita. Sa Oriontech, ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng kapangyarihan, at sigurado siyang walang maglalakas loob na magtanong sa kanyang mga desisyon. Ang kanyang pagmamataas, na binuo sa paglipas ng mga taon sa pag-uutos, ay napakakapal na naniniwala siya sa kanyang sarili na hindi masasaktan. Para kay Veronica, ang kumpanya ay isang salamin ng kanyang sariling kadakilaan, at anumang paglihis mula sa kanyang paningin ay itinuturing na isang personal na pagsuway. Kahit na pagkatapos ng episode sa pulong, kung saan ipinahiya niya sa publiko si Isabela, hindi na pinansin ni Veronica ang empleyado. Para sa kanya, isang araw lang iyon sa trabaho, at isa lang namang tao si Isabela na hindi tumupad sa kanyang inaasahan. Nakita ni Veronica ang mundo sa pamamagitan ng isang lente na binaluktot ng pagmamataas, kung saan ang kanyang nakaraang tagumpay ay nagbigay katwiran sa anumang kasalukuyang saloobin. Naniniwala siya na ang kanyang paraan ng pamumuno, bagamat mahigpit, ang tanging makapagpapanatili sa kumpanya sa tuktok. Habang isinubsob ni Isabela ang kanyang sarili sa kanyang trabaho, walang sawang ginagawang perpekto ang makabagong proyekto na magpapabago sa lahat. Nanatiling nakalubog si Veronica sa sarili niyang bula. Nawawalan siya ng malinaw na senyales na ang dating epektibong diskarte ay nagsisimula ng masira. Nagbabago ang merkado, umuusbong ang mga bagong uso, at mabilis na umuusbong ang teknolohiya, ngunit nanatiling nakakalimutan ni Veronica ang lahat ng ito, sa paniniwalang hindi natitinag ang status quo. Sa corridors ng kumpanya, nagsimulang tumindi ang mga bulungan. Ang mga empleyado, na may kamalayan sa mga pagbabagong nagaganap sa sektor, ay napansin ang pagkakahiwalay sa pagitan ng pamumuno ng Veronica at ng mga tunay na pangangailangan ng Oriontech. Ngunit si Veronica ay masyadong abala sa pagpapanatili ng kanyang malakas na imahe upang mapansin.
Pinalibutan niya ang kanyang sarili ng mga taong nagpapatibay sa kanyang mga ideya, hindi kinukwestiyon ang kanyang mga desisyon, at higit pa nitong pinoprotektahan siya laban sa anumang pangunawa ng pagbabago. Itinuon ng babaeng negosyante ang kanyang mga pagsisikap sa mga hitsura, sa pagpapanatili ng ganap na kontrol sa lahat ng aspeto ng kumpanya. Walang katapusang mga pagpupulong tungkol sa mga diskarte sa marketing na luma na, mga plano sa negosyo na binabaliwala ang mga bagong trend, at mga desisyon na higit na nakabatay sa ego kaysa sa realidad sa merkado. Nakita ni Veronica ang kanyang sarili bilang isang visionary leader, ngunit sa totoo lang, lalo siyang nadiskonekta sa realidad. Samantala, si Isabela ay nagtrabaho ng tahimik, maingat na pinagmamasdan ang mga pagbabago sa kanyang paligid. Nakita niya ang mga pagkakataon kung saan nakita ni Veronica ang mga hadlang. Gabi-gabi, habang umurong ang negosyanteng babae sa kanyang mansyon, ligtas sa kanyang nasasakupan, nanatili si Isabela sa opisina, na hinuhubog ang kanyang proyekto upang umayon sa hinaharap na alam niyang darating. Si Veronica, gayunpaman, ay nanatiling bulag sa lahat ng ito. Sa isip niya, isa lamang ordinaryong empleyado si Isabela, na natuto ng leksyon sa nakaraang pagkikita. Naniniwala ang negosyanteng babae na ang kahihiyan ay naglagay kay Isabela sa kanyang lugar, nang hindi naisip na, sa katunayan, nagising siya ng isang puwersa na malapit ng magbago ng kumpanya. Hindi niya makita ang lampas sa kanyang sariling pagmamataas, at pinigilan siya nitong mapansin ang mga banayad na pagbabago na nagaganap sa kanyang paligid. Ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako. Ang pangkat ng pagbuo na nagmumungkahi ng mga bagong diskarte na mabilis na itinapon, ang mga ulat sa merkado na nagpakita ng isang malinaw na pangangailangan para sa pagbabago, at maging ang mga pag-usap ng empleyado na nagsisimulang magtanong kung ang pamumuno ni Veronica ay naroroon pa rin. Ngunit hindi pinansin ni Veronica ang lahat. Nakatuon lamang sa pagpapanatili ng kanyang posisyon ng kapangyarihan at sa matagumpay na imahe na kanyang binuo sa mga nakaraang taon. Sa bawat araw na lumilipas, mas nahuhulog ang negosyanteng babae sa sarili niyang ilusyon ng pagiging invincibility. Para sa kanya, ganap na kontrol ang lahat na mahalaga, at anumang bagay na nagbabanta sa paningin na iyon ay agad na itinapon. Hindi niya namalayan na ibinubukod niya ang sarili sa isang kuta na itinayo ng sarili niyang kaakuhan, habang hindi napapansin ang mga tunay na pagkakataon. At sa gayon, ipinagpatuloy ni Veronica ang kanyang paglalakbay sa ilalim ng kanyang pagmamataas, nang hindi namamalayan na, habang siya ay nananatiling matatag sa kanyang dating mga paniniwala, isang makabuluhang pagbabago ang nalalapit, na dulot ng mismong taong pinakaminuiti niya. Walang ideya ang babaeng negosyante na ang kinabukasan ng Oriontex ay wala na sa kanyang mga kamay, ngunit nasa kamay ni Isabela, na, tahimik, ay naghahanda na sorpresahin ang lahat sa kapangyarihan ng kanyang katatagan at pagbabago. On Grand Presentation Day, dumating na sa wakas ang malaking araw. Ito ay isang maaraw na umaga, ngunit sa loob ng mga peder ng Oriontex, ang kapaligiran ay isa sa purong pag-ikting. Ang kahanga-hanga at maluwag na silid ng pagpupulong ay napuno ng isang enerhiya na pinaghalong kuryosidad at pangamba. Nandoon ang lahat ng board members, pumwesto sa paligid ng mahabang glass table. Nagkaroon ng halos sagradong katahimikan sa hangin, na para bang alam ng lahat na may makabuluhang mangyayari. Si Isabela Vasquez, ang empleyado na ilang linggong nagtatrabaho ng walang pagod sa kanyang proyekto, ay malapit nang harapin ang pinakamahalagang sandali ng kanyang karera. Naghanda siya ng hindi kailanman, inilagay ang lahat ng kanyang kaalaman, karanasan at puso sa bawat detalye ng pagtatanghal. Nang umagang iyon, habang naglalakad siya sa mga pasilyo patungo sa conference room, nadama niya ang bigat ng responsibilidad ngunit ang hindi inaasahang katahimikan. May kung ano sa kanyang mukha na nagmumungkahi ng determinasyon, isang kislap sa kanyang mga mata, na hindi napapansin ng kanyang mga kasamahan na nakatingin sa kanya nang may tahimik na paggalang. Sa loob ng silid, hindi mapakali ang board. May mga tsismis tungkol sa kung ano ang gagawin ni Isabela, ngunit walang nakakaalam kung ano ang asahan. Nagkatinginan ang ilan, nagpapalitan ng mga bulong at hula tungkol sa maaring mangyari. Ngunit ang lahat ay nagbahagi ng parehong kuryosidad. Posible bang ang empleyadong iyon, na napakaingat at reserba, ay talagang may isang bagay na makabagong ihara?
Si Vernica Alvarez, ang babaeng negosyante na namuno sa Oriontex na may kamay na bakal, ay pumasok sa silid na may karaniwan niyang aura ng autoridad. Ang kanyang mataas na takong ay umalingaw-ngaw sa sahig, at ang kanyang tuwid na tindig ay naghatid ng kumpiyansa ng isang taong naniniwalang kontrolado nila ang lahat. Pumunta siya sa kanyang pwesto sa ulunan ng mesa, mabilis at malamig na sulyap kay Isabela. Para kay Vernica, isa na namang ordinaryong araw iyon, isa pang pagtatanghal na inaasahan na niya nakatamtaman. Hindi niya maisip na ang batang empleyadong ito ay maaring magdala ng anumang bagay na may halaga sa mesa. Habang nakaupo ang mga huling miyembro ng board, pumwesto si Isabela sa harap ng big screen, kung saan ipapalabas ang kanyang proyekto. Huminga siya ng malalim, may halong kaba na may halong excitement. Alam niya na ang sandaling ito ay napakahalaga, hindi lamang para sa kanyang karera, kundi pati na rin upang patunayan sa kanyang sarili na ang kahihiyan na dinanas niya ay maaring maging isang mahusay na bagay. Nabalot ng naghihintay na katahimikan ang meeting room. Nakatuon ang lahat kay Isabela na mahigpit na hawak ang remote control. Ang natural na liwanag na pumapasok sa malalaking bintana ay may halong liwanag ng screen, na lumilikha ng isang kapaligiran na tila halos surreal. Ramdam ni Isabela ang bigat ng inaasahan sa bawat titig na nakatutok sa kanyang direksyon. Si Veronica, na nalubog pa rin sa kanyang pagmamataas, ay nagpapanatili ng isang ekspresyon ng disgust-init. Para sa kanya, ang pagpapakilalang ito ay isa lamang formalidad. Sa isip niya, walang pagkakataon si Isabela na mapabilib ang board. Naniniwala si Vernica na ang kanyang sariling mga diskarte, nasubok at naaprubahan sa mga nakaraang taon, ay hindi malulutas. Sumandal siya sa kanyang upuan, naka-cross arms, handang panoorin kung ano ang inaakala niyang nabigong pagtatangka upang mapabilib. Ngunit nang magsimulang magsalita si Isabela, may nagbago. May kumpiyansa sa kanyang boses, malinaw sa kanyang mga salita na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa silid. Ang kanyang presentasyon ay higit pa sa simpleng blueprint. Ito ay isang pananaw sa hinaharap, isang panukala na humamon sa kumbensyon at nagharap ng mga malikhaing solusyon sa mga hamon na kinakaharap ng Oriontex. Ang bawat slide, bawat graph ay masusing ginawa na nagpapakita ng malalim na pag-unawa ni Isabela sa mga problema at, higit sa lahat, ang mga pagkakataon. Habang umuusad ang pagtatanghal, ang silid ng pagpupulong, na dati ay curious lang, ngayon ay ganap na nakikibahagi. Ang board, na sa simula ay pasibo lamang na sumusunod, nagsimulang magtala, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng mga palatandaan ng tunay na interes. Malinaw na hindi lang maganda ang ipinakita ni Isabela, kakaiba pa. Si Veronica, na hanggang noon ay nagpapanatili ng isang nakakainis na postura, ay nagsimulang hindi comfortable. Napansin niya na ang mga miyembro ng board ay humanga, isang bagay na hindi madalas mangyari. Ang babaeng negosyante, na palaging kinokontrol ang salaysay sa loob ng Oriontex, ngayon ay nakita na ang salaysay na iyon ay dumaan sa kanyang mga daliri. Sumandal siya, tumigas ang kanyang ekspresyon nang mapagtanto niyang labis niyang minamaliit si Isabela. Si Isabela naman ay nagpatuloy sa pagsasalita ng may kalmado at kumpiyansa na ikinagulat din ng kanyang sarili. Alam niyang nakukuha niya ang atensyon ng lahat, pati na si Veronica. Sa bawat argumentong kanyang inilahad, sa bawat makabagong solusyon na kanyang itinampok, naramdaman ni Isabela ang suporta ng lupon na lumalago. At pagkatapos, nang maabot niya ang dulo ng kanyang presentasyon, nagtapos siya sa isang matapang na panukala, isang bagay na hindi lamang makapagpapabago sa kumpanya, ngunit nauna pa ito sa mga kakumpetensya nito. Nakakabingi ang katahimikan na sumunod sa pagtatapos ng pagtatanghal. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong sasabihin. Natigilan ang board at kahit si Veronica, saglit na nawala ang kalmado. Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. Si Isabela, ang parehong empleyadong pinahiya niya ilang linggo na ang nakakaraan, ay hinamon lang ang kanyang autoridad sa isang napakatalino na presentasyon. Ang silid, na dati ay puno ng mga inaasahan, ay napuno na ngayon ng isang bagong enerhiya, isang halo ng sorpresa, pagkamangha at, para kay Veronica, isang pakiramdam na bihira niyang maranasan, pagdududa. Ang tila isang simpleng pagtatanghal ay naging isang punto ng pagbabago,
Isang sandali kung kailan napagtanto ng lahat na ang mga bagay sa Orion Tech ay hindi na magiging pareho muli. Ang epekto ng makabagong proyekto. Nang matapos ni Isabela ang kanyang pagtatanghal, ang silid ng pagpupulong, na kanina ay puno ng mga bulungan at mga tinging nagtataka, ay bumagsak sa malalim na katahimikan. Para bang huminto ang oras, at kailangan ng lahat ng nasa kwarto ng ilang segundo, para iproseso ang kanilang nasaksihan. Ang kapaligiran ay napuno ng halos kapansin-pansing pag-ikting, ngunit hindi ito ang uri ng pag-ikting na nauna sa isang kritisismo. Ito ay ang pag-ikting na nauna sa isang paghahayag. Ang Isabela ay nagpresenta lamang ng isang proyekto na hindi lamang lumabag sa mga inaasahan, ngunit nag-alok din ng isang ganap na bagong pananaw para sa hinaharap ng Orion Tech. Bawat salita na binigkas niya, bawat slide na ipinakita niya, ay maingat na binalak upang makagawa ng pinakamalaking epekto na posible. At malakas ang impact. Ang kanyang pananaw ay malinaw, makabago, at puno ng mga estratehikong solusyon na direktang umaatak sa mga problemang kinakaharap ng kumpanya. Ngunit kakaunti ang nangahas na banggitin ng hayagan. Humanga ang lupon ng mga direktor, na binubuo ng mga makaranasang lalaki at babae na nakakita ng lahat ng ito sa kanilang mga karera. Ngunit higit pa riyan, nabihag sila ng simbuyo ng damdamin at kalinawan kung saan ipinakita ni Isabela ang kanyang mga ideya. Parang biglang nandoon lahat ng solusyong tila malayo at hindi maabot, abot kamay mo. Si Vernica Alvarez, na hanggang noon ay nagpapanatili ng matigas at walang kibo na ekspresyon, ay hindi na may tago ang pagkagulat na ngayon ay pumaibabaw sa kanyang mukha. Ang babaeng negosyante, na kilala sa kanyang walang humpay na paninindigan, ay nahaharap sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Siya, na noon pa man ay naniniwala na siya ay may ganap na kontrol sa direksyon ng kumpanya, ngayon ay nakita ang kanyang posisyon na hinahamon ng isang empleyado na siya mismo ay minamaliit. Nagsimulang magpalitan ng tingin ang mga miyembro ng board, nagbubulungan ng mga maikling komento, na para bang sinusubukan nilang tunawin ang kanilang nasaksihan. Alam nila na sila ay nahaharap sa isang bagay na mahusay, isang bagay na maaring, sa katunayan, baguhin ang kurso ng Orion Tech. Nagsimulang bumangon ang mga tanong, hindi sa diwa ng pamimintas, kundi ng higit na pag-unawa sa iminungkahi ni Isabela. Magagawa ba talaga ito? Tanong ng isa sa mga direktor. Binasag ang katahimikan sa boses na may halong pag-alinlangan at pag-asa. Si Isabela, na naghanda ng bawat detalye ng kanyang presentasyon, ay kumpiyansang tumugon. Ipinaliwanag niya kung paano maipapatupad ang kanyang mga ideya, na nagdedetalye ng mga kinakailangang hakbang at inaasahang resulta. Ang kanyang paliwanag ay nakakumbinsi na ang mga miyembro ng board, na dati ay nahati tungkol sa hinaharap ng kumpanya, ngayon ay nagsimulang makakita ng isang bagong posibilidad. Ito talaga ang kailangan namin, komento ng isa pang direktor, sa pagkakataong ito na may kumpiyansa na ikinagulat maging ang kanyang sarili. Nagsimulang magbago ang usapan sa kwarto. Ang dating isang simpleng pagpupulong para makinig sa isang presentasyon, ay naging mainit na talakayan tungkol sa kinabukasan ng Orion Tech. At ang sentro ng talakayan na ito ay si Isabela, isang empleyado na ang pangalan, hanggang kamakailan, ay hindi man lang alam ng marami, ngunit ngayon ay naging sentro ng atensyon. Si Veronica, na nararamdaman ang pagtaas ng presyon, ay sinubukang mabawi ang kontrol. Nagtanong siya ng matatalim na tanong, na naghahanap ng mga pagkukulang sa proyekto ni Isabela. Ngunit sa bawat tugon na natatanggap niya, napagtanto ni Veronica na ang kanyang sariling diskarte ay nagiging laos na. Ang mga ideya ni Isabela ay hindi lamang tumugon sa mga kasalukuyang pangangailangan ng kumpanya, ngunit nagbukas din ng mga pinto sa isang hinaharap na hindi kailanman naisip ni Veronica. Nagsimulang maramdaman ng negosyanteng babae, ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, insecurity. Sa unang pagkakataon sa mga taon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang posisyon kung saan ang kanyang kapangyarihan ay kinukwestiyon, hindi dahil sa kawalan ng kakayahan, ngunit dahil sa isang mas moderno at makabagong pananaw ay ipinakita. Si Isabela naman ay napanatili ang kalmado. Alam niyang ito na ang sandali ng kanyang buhay, ang sandaling pinaghirapan niya. Maaring makapangyarihan si Veronica, ngunit sa silid na iyon, sa sandaling iyon, si Isabela ang may kontrol sa sitwasyon.
Nagpatuloy ang pagpupulong sa mainit na talakayan. Nagsimulang mag-isip ang ilang miyembro ng board kung oras na ba para gumamit ng bagong diskarte, para yakapin ang hinaharap sa halip na kumapit sa mga lumang gawi. Umalingaw-ngaw sa kanilang isipan ang mga salita ni Isabela, at nagsimulang tumindi ang ideya na maaari siyang maging susi sa kaligtasan at paglago ng Orion Tech. Ang epekto ng makabagong proyekto ng Isabela ay agaran at malalim. Naabot niya ang imposible, ang pagbabago ng silid ng mga taong nag-alinlangan at nakasanayan sa status quo, tungo sa isang silid na puno ng pag-asa at determinasyon. Nagsimula silang tanungin hindi lamang ang kanilang mga nakaraang estratehiya, kundi pati na rin kung ano ang kakailanganin upang matiyak ang tagumpay ng kumpanya sa hinaharap. Sa pagtatapos ng pulong, malinaw na ang mga ideya ng Isabela ay hindi lamang isa sa alang-alang, ngunit posibleng gamitin bilang bagong direksyon para sa Orion Tech. Ang kinabukasan na tila walang katiyakan at madilim ay nagkaroon na ng ningning ng pangako, at si Isabela, isang mapagpakumbaba at determinadong empleyado, ang naging sentro ng pagbabagong ito. At sa pagtayo ng lahat, handang pag-usapan ang mga susunod na hakbang, pinayagan ni Isabela ang kanyang sarili ng isang maliit na ngiti. Siya ay ginawa ng higit pa kaysa sa patunayan ang kanyang sarili, ay nagpakita na, nang may dedikasyon at katapangan, posibleng baguhin ang takbo ng kasaysayan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Clash of the Titans. Ang silid ng pagpupulong, na kamakailan lamang ay nasaksihan ang napakatalino na pagtatanghal ni Isabela, ay napuno na ngayon ng halos mahahalay na tensyon. Napagtanto ni Veronica, ang makapangyarihang negosyanteng babae sa kanyang kalupitan, na ang kanyang autoridad ay seryosong hinahamon ng batang empleyado. Ang kislap ng mga mata ng board, na dati ay pumalakpak sa kanyang mga desisyon ng walang pag-alinlangan, ngayon ay nakatuon sa Isabela, na lumitaw bilang isang bagong puwersa sa loob ng Orion Tech. Si Veronica, na nakaramdam ng pressure, ay sinubukang siraan ang proyekto ni Isabela. Sinimulan niyang tanungin ang bawat detalye, sinusubukang sirain ang tiwala na binuo ni Isabela sa mga mapagpasyang minutong iyon. Sa isang matatag ngunit bahagyang nanginginig na boses, nagtanong si Veronica tungkol sa kakayahang pinansyal ng proyekto, ang kakayahan ng koponan na maisakatuparan ang mga ideya, at maging ang karanasan ni Isabela sa pamumuno ng gayong makabuluhang pagbabago. Ngunit hindi pinabayaan ni Isabela ang sarili na matitinag. Alam niya na ito ang pinakamahalagang sandali ng kanyang karera, ang sandaling kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang trabaho ng buong lakas. Sa parehong katatagan na nagpapanatili sa kanyang matatag sa panahon ng pampublikong kahihiyan, tinugon ni Isabela ang bawat pag-atake na may matibay na mga argumento, batay sa pananaliksik, data at isang malinaw na pananaw kung paano mag-evolve ang Orion Tech. Tumindi ang debate ng dalawa. Si Veronica, na noon pa man ay hindi mapag-alinlanganan na awtoridad, ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang tunggalian ng mga ideya na hindi niya inaasahang makakaharap. Sa tuwing sinusubukan niyang i-disqualify ang proyekto, tumugon si Isabela ng may katatagan na malinaw na hindi siya atras. Tahimik na pinanood ng board ang lahat. Pinagmamasdan ang paghaharap sa pagitan ng luma at bagong henerasyon ng kumpanya. Habang nagpapatuloy ang talakayan, nagsimulang maghina ang kumpiyansa ni Veronica. Napagtanto niya na ang kanyang mga kritisismo, na dating napakabisa sa pagpapatahimik ng anumang pagsalungat, ay walang epekto. Ang dating isang pagtatangka na muling igiit ang kanyang kontrol, ay naging isang desperadong pakikibaka, upang hindi mawala ang kanyang lugar sa tuktok. Ngunit ang bawat bagong pag-atake mula sa Veronica ay nagsilbi lamang upang higit na ilantad ang mga kahinaan ng kanyang sariling diskarte, na nagsimulang magmukhang luma sa harap ng mga bago at makabagong ideya ng Isabela. Sa wakas, ang tunggalian ay dumating sa ulo ng si Isabela. Sa isang mahinahon at matatag na boses, ay nagpahayag na ang kanyang proyekto ay hindi lamang isang pangitain para sa kinabukasan ng Orion Tech, ngunit isang kagyat na pangangailangan. Kung patuloy nating susundin ang parehong landas, sabi niya, napanganib nating maging walang kaugnayan sa merkado. Kailangan natin ng pagbabago, kailangan natin ng pakikipagtulungan, at kailangan natin ito ngayon. Muling tumahimik ang silid. Si Veronica, walang imik, ay napagtanto na siya ay natalo sa labanan.
Hindi dahil siya ay hindi gaanong kaya, ngunit dahil si Isabela ay nagpakita ng isang hindi maikakaila na katotohanan. Ang kumpanya ay kailangang magbago, at hindi na siya ang taong mamumuno sa pagbabagong iyon. Ang pagninilay at pagbabago ni Veronica. Pagkatapos ng pagpupulong, umatras si Veronica sa kanyang opisina. Mabigat ang kanyang puso sa magkasalungat na emosyon na lumalaban sa kanyang loob. Sa buong karera niya, palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa pagiging isang malakas na pinuno, isang taong hindi natatakot na gumawa ng mahihirap na desisyon at ipilit ang kanyang kalooban. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, napilitan siyang tanungin kung tama pa ba ang diskarte niya. Nakaupo sa kanyang upuan, si Veronica ay dumungaw sa bintana ng kanyang opisina, iniisip ang nangyari. Ang imahe ni Isabela, na nagtatanggol sa kanyang proyekto ng may hindi matinag na determinasyon, ay hindi nawala sa kanyang isipan. Napagtanto niya na, sa kanyang walang humpay na paghahanap ng kapangyarihan at kontrol, inilalayo niya ang kanyang sarili sa isang bagay na mahalaga, paggalang at pagpapahalaga sa talento. Nagsimulang maunawaan ni Veronica na ang tunay na pamumuno ay hindi lamang nakabatay sa awtoridad at lakas, kundi pati na rin sa pagkilala at pag-alaga sa mga katangian ng iba. Ipinakita sa kanya ng pananaw ni Isabela na ang kinabukasan ng Oriontech ay hindi lamang nakadepende sa pagpapanatili ng status quo, ngunit sa pagtanggap ng pagbabago at pagpayag na marinig ang mga bagong boses. Sa unang pagkakataon sa mga taon, nadama ni Veronica na mahina. Ngunit ang kahinaan na iyon ay nagdala ng bagong kalinawan. Siguro, sa halip na labanan ang bagong bagay, dapat niyang matutunang magtrabaho kasama nito. Siguro oras na para magbago. Ang pagsakop sa Isabela. Ilang araw pagkatapos ng pagpupulong, tumawag ang Oriontech Board ng bagong pagpupulong. Sa pagkakataong ito ay may isang layunin. Kilalanin ang pananaw ni Isabela at talakayin ang mga susunod na hakbang para ipatupad ang kanyang proyekto. Pumasok si Isabela sa silid na may halong kaba at pag-asa. Bagamat alam niyang nakagawa siya ng impresyon, hindi pa rin siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng board. Ngunit agad na nawala ang kanyang takot. Isa-isang pinuri ng mga miyembro ng lupon ang kanyang presentasyon, na pinatingkad ang kalinawan at pagbabago ng kanyang mga ideya. Kumbinsido sila na si Isabela ay hindi lamang may kakayahang manguna sa proyekto, ngunit ang kanyang pananaw ay maaring maging daan patungo sa kinabukasan ng kumpanya. Naroon si Veronica sa pulong, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang kanyang paninindigan. Sa halip na ang karaniwang pagmamataas, nagkaroon ng bagong kababaang loob. Nang siya na ang magsalita, tumingin siya ng diretso kay Isabela at, sa nakakagulat na malambot na boses, sinabi niya, "Nakilala ko na minamaliit ko ang iyong talento at ang iyong pananaw. Ang iyong dedikasyon at pagbabago ang eksaktong kailangan ng kumpanyang ito. Nandito kayo. Upang mag-alok ng aking suporta sa kabuwang suporta para sa iyong proyekto." Ang mga salitang ito ay nagmarka ng isang mapagpasyang sandali para sa Isabela. Hindi lang dahil sa pagkilala sa kanyang trabaho, kundi dahil nagmula sila sa taong higit na naghamon sa kanya. Sa suporta ng lupon at maging ni Veronica, nagsimulang magtrabaho si Isabela sa pagpapatupad ng kanyang proyekto. Ang pagbabago sa loob ng Oriontech ay mabilis at malalim. Sa ilalim ng pamumuno ni Isabela, nagsimula ang kumpanya na magpatibay ng kultura ng pagtutulungan at pagbabago. Ang kapaligiran, na dating mahigpit at kontrolado, ay naging mas bukas at tumanggap sa mga bagong ideya. Si Veronica, na dating natatakot na mawala ang kanyang kapangyarihan, ay natuklasan na siya ay nakakuha ng isang bagay na mas mahalaga, ang paggalang ng kanyang koponan at ang pagkakataong umunlad bilang isang pinuno. Ang Isabela naman ay naging simbolo ng pagbabago sa loob ng kumpanya. Ang kanyang kwento, mula sa isang hindi pinahahalagahang empleyado, hanggang sa isang kinikilalang visionary, ay nagbigay inspirasyon sa iba na italaga ang kanilang sarili at maniwala sa kanilang sariling mga ideya. At kaya, pumasok ang Oriontech sa isang bagong panahon, ginagabayan ng pamumuno na naunawaan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pagkontrol, ngunit sa pagbibigay inspirasyon at pagpapahalaga sa talento ng iba. Ang kinabukasan ng mga protagonista. Ang alingawngaw ng mahusay na pagbabago sa Oriontech ay umalingawngaw pa rin sa mga koridor ng kumpanya,
nang magsimulang tahakin nina Vernica at Isabela ang mga bagong landas, na ngayon ay pinagsama-sama ng isang kaganapan na nagpabago sa kanilang buhay at sa kumpanya magpakailanman. Ang kapaligiran ng kuryosidad at pag-asa ay umabot sa lahat ng mga empleyado, nasabik na makita kung paano bubuo ang dalawang babaeng ito, nakakaiba sa kanilang mga estilo at diskarte. Si Vernica Alvarez, na dating hindi mapag-alinlanganan na awtoridad, ay nagsimulang magpatibay ng isang mas collaborative na paninindigan. Ang kanyang karanasan at kaalaman na naipon sa mga nakaraang taon ay hindi maikakaila, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang tunay na kapangyarihan ay nagmula hindi lamang sa pagpapataw ng kanyang pananaw, kundi sa kakayahang makinig at makipagtulungan sa iba. Sa isang bagong layunin, nagsimulang makilahok si Vernica sa mga inisyatiba upang magturo ng mga bagong talento sa loob ng kumpanya. Ginamit niya ang kanyang mga kakayahan upang gabayan at suportahan ang mga nagsisimula sa kanilang mga paglalakbay, pagbabahagi ng kanyang mga karanasan at pagtulong sa paghubog ng isang bagong henerasyon ng mga pinuno. Ang kaibahan sa pagitan ng lumang estilo ng pamumuno ni Veronica at ng kanyang bagong diskarte ay kapansin-pansin. Ang mga empleyado na dating natatakot sa kanyang kahangahangang presensya ay natagpuan na siya ngayon ng isang mapagkukunan ng suporta at karunungan. Ang mga pagpupulong ay naging mas bukas at produktibo, at si Veronica, na dati ay nag-alala lamang sa kontrol, ay namuhunan na ngayon sa paglinang ng isang kapaligiran ng paglago at paggalang sa isa't isa. Samantala, si Isabela Vasquez, na bumangon mula sa abo ng kahihiyan upang maging isang sumisikat na bituin, ay unang pumasok sa kanyang makabagong proyekto. Sa suporta ng lupon at hindi inaasahang suporta mula kay Vernica, sinimulan niyang ipatupad ang kanyang mga revolusyonaryong ideya. Determinado si Isabela na gawing realidad ang pananaw na ipinakita niya at gawin ang Oriontex, na hindi lamang umangkop sa mga pagbabago sa merkado, ngunit manguna sa mga pagbabagong iyon. Hindi napapansin ang dedikasyon ni Isabela. Ang kanyang kakayahang magbigay ng inspirasyon at pamunuan ang isang koponan na may malinaw at positibong pananaw, ay mabilis na nanalo ng paghanga ng lahat sa kanyang paligid. Nagpatupad siya ng mga bagong diskarte na hindi lamang nagpabuti ng kahusayan at pagbabago, ngunit hinihikayat din ang isang kultura ng pakikipagtulungan at pagkamalikhain. Ang kumpanya ay nagsimulang makakita ng mga kahangahangang resulta, at ang mga empleyado ay mas nakatuon at mas motibasyon kaysa dati. Ang dinamika sa pagitan ng Vernica at Isabela, na dating minarkahan ng tunggalian at tensyon, ay isa na ngayon sa partnership at mutual growth. Natuto silang umakma sa isa't isa, pinagsama ang karanasan at karunungan ni Vernica sa inobasyon at pasyon ng Isabela. Sama-sama, tumulong silang bumuo ng isang bagong pananaw para sa Oriontex, isa na pinahahalagahan ang parehong tradisyon at pagbabago. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang bida, bawat isa ay may sariling lakas at kahinaan, ay lumikha ng balanse na nakinabang sa kumpanya sa kabuuan. Ang kanilang mga hamon at tagumpay ay naging mapagkukunan ng inspirasyon para sa lahat ng empleyado. Ang kanilang paglalakbay ay sumasagisag sa ideya na kung minsan ang pinakamalaking pagbabago at pinakamalaking tagumpay ay dumarating kapag natututo tayong magtulungan, kahit na magkaiba ang ating mga diskarte at pananaw. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumalago ang pag-usisa tungkol sa kinabukasan ni Vernica at Isabela. Pinagmamasdan ng mabuti ng mga empleyado ang dalawang babaeng ito, na dating magkalaban, ngayon ay nagtatayo ng legacy ng inobasyon at pakikipagtulungan. Ang kanilang kwento ay naging isang patunay kung paano ang kahirapan ay maaring maging pagkakataon, at kung paano ang tunay na pamumuno ay nagsasangkot ng kakayahang umangkop at umunlad. Ang kinabukasan ng Oriontex ay nasa kumpiyansa at visionary na mga kamay. Kaya naman, sa pangunguna ni Vernica at Isabela sa kumpanya sa mga bagong abot-tanaw, lahat ng tao sa organisasyon ay sabik na makita kung anong mga bagong pakikipagsapalaran at tagumpay ang naghihintay sa dalawang pambihirang babaeng ito, na ang mga tadhana ay naging magkaugnay sa mga paraang hindi mahuhulaan ng sinuman.